Mukhang nag-umpisa na yung gaba sa mga demonyo sa gobyernong Marcos, partner. Talagang gigil na gigil ka, partner, ha? Mm. Okay, dito na tayo kay General Torre, partner. Ba, kamalas-malasan, 3 buwan lang pala itong mama na ito nanungkulan, partner. Hindi pa umabot Ito ng na. 3 buwan, partner. Ay, hindi ba umabot ng 3 buwan? Hindi. Ginoo ko ito. Parang, parang binigyan lang yata yan ng kaperasong, ano? Kaunting pasasalamat, ika nga, sa kanyang mga ginawa, partner. O ito, Oo. Torre, tinanggal na sa pwesto bilang PNP chief, partner. 3 buwan pa lang sa pwesto ay inalis na sa tungkulin si PNP Chief General Nicolas Torre III. Kinumpirma ito mismo ni Executive Secretary Lucas Bersamin base sa dokumentong inilabas ng Palasyo noong Agosto 25. Inatasan si Torre na magsagawa ng maayos na turnover, ngunit hindi binanggit ang dahilan ng kanyang agarang pag-alis. Siya ay nanungkulan bilang PNP chief mula Hunyo 2 matapos palitan si dating Hepe Romel Marbil. Mga partner, bago pa itong katanungan na inyong sasagutin, basahin ko lang ito nasa baba. Ano? Ito patungkol Huwag mo na, naman partner. Okay Partner, naman? tanong muna tayo bago pa natin yung sa baba. Unahin Okay, muna sige, natin yung sa diretso na taas. tayo sa mga katanungan para makasabay na yung Oo. ating mga viewers. Oo. Ang tanong, mga partner, sa tingin nyo, ano kaya ang dahilan? Bakit siya tinanggal sa pwesto? Dahil kaya sa performance or tingin nyo may ibang ipapagawa sa kanya ang Marcos Jr. administration? Partner Bisdak. Habaan natin to. Magandang usapin to kayong partner. Oo, Trending habaan natin ito, ito. partner. Bago po ako magkomento, ang masasabi ko muna, isang salita, Tore, meresi. Mantakan mo, partner, ha? Tingnan mo, ha? Hunyo 2, in-appoint siya. So, ano lang pizza ngayon? Agosto 26. Hindi hindi po umabot ng 3 buwan itong PNP chief na ito, in-appoint ni Bongbong, ay sibak na agad. Ang tanong dito, partner, sa tingin nyo ba, ano ang dahilan ng pagkanyang pagkatanggal? Kasi nga, kanina din sa press con ni John Vic Rimulya, ang sabi, bukas naman di umano, itong si Bongbong Marcos, nabigyan ng ibang posisyon itong si Torre. Pero anong posisyon ang ibibigay kay Torre? Nagiging attack dog. At ang isa sa mga nakikita kong dahilan, partner, kung ako nakasubaybay talaga ako dito, meron kasing tinatawag na turf war sa pagitan ni Remulla at ni Torre. Kumbaga, nagsasapawan sila sa kapangyarihan. Ayan. Ang una kong nasipat-sipat, partner, yung pagka-appoint kay General Torre bilang isang Philippine National Police, ang ginawa po ni Torre dito ay nag-revamp siya. Nirevamp niya yung mga kapulisan, no? Yung mga positioning, yung mga assignment ng mga kapulisan, nirevamp niya. Ngayon na may kinontra po yan ng DILG at ng NAPOLCOM. Ang sabi ng DILG at NAPOLCOM, ay, hindi po pwede. Hindi pwedeng ganun-ganun ka lang, magre-revamp ka lang sa sarili mong desisyon. Kaya ang ginawa ho ng NAPOLCOM, pinawalang bisa yung pag-revamp ni Torre sa mga tauhan ng pulisya. Ang ginawa ni Torre, partner, ay hindi sinunod. Pinagpatuloy pa rin. So, mukhang ito yung isa sa mga unang dahilan. Agawan sa kapangyarihan, nagsasapawan sa kapangyarihan, na si Torre parang medyo mataas na yung lipat ni Torre. Kumbaga yung sungay ni Torre kasing taas na ng sungay ng mga usa. Na Lumaki ulo. hindi na lumaki ulo. Feeling na, ako ang kapangyarihan ngayon. Ako ay Philippine National Police. Ako ang masusunod. Lahat ng direktiba sa pulisya ay ako ang masusunod. Kaya naman siguro itong si Rimulya, nakitaan na, teka, hindi po pwede ito, Department of Interior and Local Government ako.
kailangan hindi pwedeng masapawan ako sa kapangyarihan. Isipin mo, partner, no? Ang ang lipad ni Torre, sobrang taas. Sobrang taas ang lipad ni Torre. Pero yung bagsak din naman niya, sobra-sobra rin ang pagbagsak niya. Lagapak. Lagapak talaga, partner. Parang, hindi, ako nga kanina, sinabi lang ni Ate Cherry to sa akin, ayan, nandyan sa comment section, nag-PM siya sa akin, bislang, alam mo na ba si Torre sinibak? Sabi ko, hindi ko po alam kasi sino bang mag-i-expect at maniwala sa balitang ito na itong si Torre sinibak sa pagka-PNP chief, personal na pinili ho ito ni Bongbong Marcos. Dahil ito po yung ginamit niya para babuyin ang Kingdom of Jesus Christ, Pastor Kibuloy, at pati si Tatay Digong. Ito yung ginawang kasangkapan para ho ay may sa katuparan ang mga masamang plano ng gobyernong Marcos laban kay former President Duterte, sa mga Duterte, sa mga kakampi ni Tatay Digong, Pastor Kibuloy, KOGC. Magulat-gulat ka, sinisibak ng ganun-ganun lang. Parang ang bilis ng pagkasibak. Wala man lang warning-warning, talagang sibak kung sibak. Partner, may round 2 pa tayo, partner, di ba? Ikaw muna, partner, BMR. Nakikinig na lang ako, nasasarapan na ako makinig. Akala mo. Raratratin mo lang. Raratratin, partner, pisnak. Mula nga kaninang umaga nang ito'y ating marinig, ay talagang gulantang po talaga ang lahat. Ano? At gulantang tayo riyan. Kaso nga lang, mga kapartner, tayo sa totoo lang ay may halong may halong tuwa at may halong hinala ang ating nang nararamdaman ito ngayon. Kasi alam naman po natin itong administrasyon na ito talamak sa mga, 'di ba, pangtatakip ng mga issue na mga lumalabas. At mga kababayan, mga kapartners, ang pinakamatinding issue po ngayon na hindi na po nila masolusyunan, ito pong tungkol nga po dito sa matinding flood control corruption na ito, na talaga naman scam po talaga ang nangyayari. So ngayon, marami na po ang nailabas nila. Andyan na yung kanilang si Auntie Claire na bumakbak na ito nung nakaraan, pero mukhang wa-effect na mukhang hindi na tumalab ang isang palipad hangin ni Auntie Claire. Hindi na napunta doon ang issue. Wala na, naging irrelevant na siya, no? Ngayon, ito na siguro ang isa sa kanilang maaaring gawing pantakip, mga kapartners, ano? Pero despite of that, mayroon pa akong isang kumaga lalaliman pa natin ng konti. Mayroon akong isang napapansin dito, mga kapartner. Kasi kung matatandaan natin, itong si Torre, bago ito ma-appoint, nagmula ito sa medyo mabababa pang position at marami itong mga marami itong mga pinanggalingan. Kamukha unahin natin sa Calbayog City, Samar, na tawag ito na persona non grata na talagang ibig sabihin ng persona non grata, isinuka ka doon sa lugar na yon, hindi ka pwedeng tumapak na doon, hindi ka welcome. Tapos na-issue ito doon sa Quezon City. At nag-resign nga ito doon di ba? Nag-resign nga ito doon, kaso nga lang dahil nakakitaan nga ng kumbaga gilas na may potential ito na ayon nga kay Secretary Remulla, si John Beck ay itong si Torre mukhang pitbull. Di ba? Kung anong ipagawa mo, talagang gagawin Di ba? Mga ganon ang aspeto ng sinasabi ni Remulla. Nag-react naman dito si Torre na para bang sinabi ni Torre, itong si John Beck, Secretary John Beck, parang hindi mo malaman kung pinupuri ka o inaasar ka, mga ganon, no? Pero alam nyo, despite ng ganito, mga kapartner, kahit pabiro pa yan, okay yan kung pabiro yan kung halimbawa katulad ng mga kalaban ni Torre ang mariringgan niya ng ganyan. Pero kung kakampi niya ay tapos parehas kayo matataas ang posisyon, yung ego niyan, partner, no? Hindi po ako mataas ang posisyon sa lipunan, pero alam mo, yung ego ng tao, lalo pag mataas ka, yung pride mo, pag nasa linyan, medyo may yan, mga partner. At teka, baka naguguluhan yata kayo. May nag-comment kasi dito minsan, sinasabi nila, ako daw halo-halo, no? Halo-halo. Pero pasensya na kayo kung halo-halo ang pagkakaano ninyo, mga partner. Mayroon kasi ako mga sinasite na mga idea
na tingnan nyo ha, paano nangyayari ito ngayon? Kasi nga, nagulat tayo eh. Despite ng mga ganitong credential ni Torre, napakabilis niyang umangat, ha? Mayroon siya mga nilaktawan, hindi nga siya yung hindi nga siya yung tradition na naging PNP chief dahil ang pinanggagalingan ng tradition, pinanggagalingan ng PNP chief ay galing sa PMA. At this time, si Torre ang kauna-unahan na nanggaling sa PNPA. Ngayon, mga kababayan, saan ba papunta ang aking ang aking sinasabi dito? Ang sinasabi ko rito mga kababayan, bukod doon sa ginawa ni Torre, na para bagang pag walang respeto doon sa chain of command na dapat para bagang it seems like parang ganun lang, no? Parang winalang bahala niya, hindi niya nirespeto, yung bang parang high rank na dapat ang mailagay diyan ay ganito, dapat ang maglalagay diyan ay si ganito. Ang ginawa niya rito siya yung nagbida-bida na i-appoint yung ganito, tapos yung isa naman ilagay doon sa ganito. So ngayon, mga kababayan, yun ang nakita nilang butas. Yun ang hindi niya sinunod. Pero ang isa sa nakita ko rito mga kababayan, bukod diyan, natatandaan niyo ba mga kababayan, itong si Attorney Vic Rodriguez dati, may binanggit sa isang interview at sinabi ni Attorney Vic Rodriguez, naghamon siya sa Pangulong Marcos Jr. na sinabi niyang magpa-hair follicle drug test. Anong sagot ni Marcos Jr.? Ang sagot niya, wala, di ba? Anong gagawin natin? Bakit? Anong kinalaman ng hair follicle drug test? Ngayon, pagkatapos doon, natapos ng issue na yon, mga kababayan, nang lumabas itong tuklaw issue, yung mga kabataan na bigla na lang nagisay, yung sigarilyong tuklaw, nung bigla silang natuklaw ng tuklaw na sigarilyo, biglang nangisay, lumabas itong si Torre ngayon. Alam mo sabi ni Torre, mga kapartner, natatandaan nyo, wala pa akong nakitang gumagamit, wala pa akong nakitang adik na gwapo. Lahat mga pangit. Mga partner, lahat ng adik pangit. Bahala na ang ating viewers. Mamaya na ako sa round 2 magdadagdag. Partner, parang gusto mong sabihin na may pinaparinggan si Torre doon sa sinabi niya na yun Wala akong sinasabi, partner. Pamera ka, Bimar, ang haba-haba ng sinabi mo, mapupunta ka lang pala sa pangit. Hindi, partner, ako naman, partner, ang lang naman, sa akin lang naman to, partner, no? Hindi ko naman sinasabing may nagsabi sa atin, sa akin lang naman to. Yung pagiging PNP chief ni Torre, expected ko na yan noon pa. Noong medyo ginugulo niya pa ang Kingdom of Jesus Christ, partner. Bakit? Huli na yan si Tatay Digong. Itong pagdagip niya, huli na yan Una talaga doon sa Kingdom of Jesus Christ, sa KOJC, pinasok nila libu-libong mga kapulisan. Nasabi ko noon, etong mama na to, meron pa itong ibang proyekto o meron pa itong ibang gagawin o meron pang ipapagawa sa kanya. Akin lang to partner. Pagdating ng araw, magiging PNP chief ito. Hindi nakakapagtaka. At yun na nga ang nangyari. Naging PNP chief siya. Para sa akin, partner, yung pagiging PNP chief ni General Torre, parang pakonsuelo di bobo na lang yan, partner. Pakonsuelo di bobo na lang yan kasi naging masunurin man siya sa mga ipinag-uutos sa kanya. Pero ito, kaklaruhin ko, hindi ko alam kung sino nag-uutos sa kanya at wala akong binabanggit na pangalan. Maaaring nautusan yan siya, partner, doon sa mga ginawa niya sa pagpapasok niya sa KOJC, pagtupis si Bongbong yan? Ba't ayaw mo banggitin Sinabi na ni Bongbong Ang bihira ka naman. Sige. Hindi, kasi mahirap na kasi partner Mahirap na. Bakit sabihin naman ni Bongbong, Hoy PL, hindi ako may sabi niyan. Okay. Nagpula sa'yo. Mga pinag-utos sa kanya ni Bongbong Marcos na pasukin ang KOJC hanggang sa dakpin ang ating Tatay Digong. Kaya binigyan siya ng kaunting pakonsuelo ni Bongbong para maging PNP chief.
Ngayon, Mhm. napagbigyan na siya, tama na Tore, tama na yung kulang-kulang 3 buwan, total na ibigay na namin sa'yo, narinig na ng sambayan ng Pilipino na PNP chief ka na dahil sa mga pagsunod mo sa akin, o stop na, ito ang karapat-dapat na susunod na maging PNP chief. Itong si Nartate. O. Kaya napakabilis ng kanyang ng kanyang tayog ng kanyang lipad, ganun din ang ganyang kinabagsakan, partner. Lagapak talaga. Mhm. Meron pa kayo dadagdag? Dagdagan niyo pa, partner? Aabahan natin eh. Ito Oo. partner ang one of the reason kasi nila na sinasabi yung security reason daw. Kasi parang nakompromiso itong security reason dahil kay Tore, mga kapartner. So ngayon, meron akong nakitang video na kumakalat ba no, sa social media na para bang lumalabas na si Tore ay presidente ng Republika ng Pilipinas. Kumakalat na rin ngayon sa mga mainstream media na para bang sinasapawan niya itong si Bongbong Marcos no, sa pagkapangulo. Mantakin mo yung nakikita ko, partner, na na entourage ni ni Tore. Saan ba yung banda? Sa yata yun, bandang norte. Grabe yung entourage, mga kapartner. May mga hagad, marami, patrol car, ilang patrol car na una. Tapos meron pang meron pa yata yung mga, yung mga kumbo ba? Parang meron May talagang may banda. Kala mo may ilalamay. Tapos, grabe ang daming escort. Grabe ang entourage yun, daming escort. Tugigaraw, Tugigaraw nga, parting norte, daming escort. Tapos nakasakay pa siya sa itim na sasakyan na usually yun po yung ginagamit ng ng presidente, di ba? Nung pagbaba na, akala ko nga si Bongbong Marcos, yung una, hindi ko po yung pinapanood kasi allergic ako dyan kay Bongbong eh. Noong paghinto ng sasakyan, magulat-gulat ka, akala mo si Bongbong Marcos yung sakay, si Tore pala. Siguro, ang naisip ng mga nasa gobyerno ngayon, ika, mukhang papalitan yata si Mr. President ni Tore. Talagang nasasapawan yung feeling ba ni Tore sa yung Pangulo. Ito lang, ilang araw lang, kahapon lang yata nag-viral yan. Tapos malaman-laman pala natin, yung kautusan sa sulat ay August 25. So ibig sabihin, nasilip agad nila yung mga pangyayaring iyon. At ang resulta, ito na nga, sinibak na si Tore sa pagka-PNP chief. Kung baka pag tinitingnan mo, medyo mababaw lang ba na reason, pero alam mo naman itong mga Marcos, ayaw nila na masapawan. Ginawa nga kay Tatay Digong, di ba? Si Tatay Digong, pinadala sa Netherlands. Ikaw pa kaya, inappoint ka lang ni Bongbong Marcos. Ngayon, umaasta kang presidente. Halos lahat, hawakan mo ng Pilipinas. Mukhang ito rin yung isa sa mga nakikita ko siguro naisip ng mga nasa gobyerno ngayon, lalo na si Bongbong, tika, ako yung presidente, pero ikaw, yung entourage mo, mas matindi pa sa presidente. Kasi, ang tindi ng mga hagad, paikot-ikot, mga HPG, Highway Patrol Group, di ba? Paikot-ikot sila dyan, pinapaikutan nila yung convoy ni Tore. Agad sa dumating si Tore, binubuksan, may PSG talaga, parang may sarili siyang PSG, may pulo talaga, binuksan, si Tore pala, tapos sa pangiti ang loko. Mukhang Ano nga daw, partner? Ano nga daw, partner? Umaasta nga daw, presidente. Yun na nga ang gulo na ng Pilipinas, ang daming presidente. Presidente si Romualdez, presidente si Lisa, presidente si Bongbong, may dumagdag pa, Tore. Ang dami ng presidente, partner, pag ganun. Partner Bemar. Partner Bemar. Ayan, isasarado ko lang yung ko dito sa round 1, round 2 na to Yung aking kasing parang mayroon akong malalim na paghinala dito kung anong isa sa maaari nilang naging dito naging ginawa nito. Ito tandaan niyo po, ito si Tore, ang ginawa niya kasi yung number 2 position ay nilagay niya sa Mindanao. Na ito nga si Nartates. Tapos si Banak na ngayon, yung taga Mindanao, dinala niya dito sa yun yung naging number 2. Ngayon mga kababayan, taga saan ba si Nartates? Si Nartates po ay pagkakaalam yata natin, taga Ilocos. Partner Bemar,
bago mo ipagpatuloy yan, basahin mo na muna KPL kasi konektado dito sa sasabihin ni KPL para hindi conflict. KPL, basahin mo na KPL sige. yung baba. Oo. Sige, basahin ko yung kasunod. Mhm. Dali lang, partner, ha? Ito yung Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., official nang itinalaga bilang officer in charge ng PNP. Ito'y matapos na sibakin si Police General Nicolas Torre III matapos lamang ang halos 3 buwan sa pwesto. Nilinaw naman ni SIRG John Vic Remulla na desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtanggal kay Torre, mga partner. Sige, tuloy mo, partner Memar. Yun nga, no? So, yan nga po kasi, di ba, bago ito si Torre, bago ito si Torre masibot ngayon, bago ginawa ni Torre yung ganong ginawa niya, yun nga ang reason sa kanya kung bakit daw siya tinatanggal dahil parang inuberpass niya o ano ba tawag nun, binaypass niya si PBBM para bang pinangunahan niya yung dapat na trabaho lang ni Pangulong Marcos na mahal ni pambansang loyal ni ating partner. Ngayon, para bagang nasaling ang ego dito ng ating Pangulo, which is tama nga naman, ang dapat talaga magano dyan yung Pangulo. At syempre, parang ito na rin yung siguro ang butas dito kay Torre para mag-exit ka na rin, Torre. Kasi nga, tingnan mo mga kapartner, baka isa sa naamoy nila dito, malay natin ito'y ano lang naman, ito'y mga teorya lang natin. Dahil once kasi na ang number 2 ay taga Mindanao, baka mamaya papalapit na itong 2028, nagkataon taga Mindanao ang susunod na magiging PNP chief. Paano na ang maaaring lagay nila mamaya? Kaya hindi siguro nila papayagan yan. Siyempre, itong si Nartates mukhang taga Ilocos yata. Kaya alam nyo na, di ba? Siyempre, ang mga Pilipino, tayo, di ba? Sa pagboto pa lang regionalistic na tayo Pag buboto ka, sasabihin mo, ay, iboboto ko yan dahil kalugar ko yan kababayan ko yan pag senador, halimbawa, sasabihin, ay, ang senador ko taga Samar yan, senador ko taga Manila yan, senador ko taga ganito, iboboto ko yan. Ganyan tayo. Ngayon dito, hindi rin malayo mangyari na ganito malamang ito kasi tinitingnan na nila yung future. Kasi pag nawala na si Torre, abay, ayaw nila sigurong pumayag na taga Mindanao ang papalit kay Torre. Yun lang mga partner ang nakikita kong isa dito sa maaaring possibility. Partner Bimar, si Jose Melencio Nartates Jr. ay taga Ilocos Sur. Santa Ilocos Sur itong si Jose Melencio. Ayan partner, Philippine Military Academy Tanglaw Diwa Class of 1992. Ayan. Nagiging National Capital Region Police Regional Officer 4 ng Calabarzon, Ilocos Norte Police Provincial Office, Philippine National Police Finance Service Directorate for Controllership, Directorate for Intelligence. Sa Intel pa rin to. Si Nartates, tama, taga Ilocos Sur nga lang. Ayan partner. Pero partner ito mainit. Alam na nating lahat na talagang napakainit itong usapin tungkol dito kay General Torre, itong pagkakasibak niya. Partner, baka mamaya lang ito baka mamaya panlist lang ito sa issue, sa tunay na issue dito sa flood control project. Huwag nating tatantanan, partner Itong flood control project na ito na ngayon hindi pa maresolba ni Bongbong Marcos. Tama ka dyan partner kasi posible rin, diversionary tactics, hindi rin natin pwede yan santabi lang. Yung isyong ito ay diversionary tactics kasi nga itong Marcos admin, magaling sila dyan Yan ang talent nila. Pag mayroong mga issue na sumasabog, natatamaan ang Marcos admin, gagawa sila ng mga diversion para hindi mapag-usapan, especially ngayon, itong flood control projects.
Actually, nag-a-attempt na nga ho sila na magkaroon ng diversionary tactics. Itong issue kay Pastor Apollo Sikibuloy. Pinipilit nila na ito ay pasabugin pero hindi kinakagat. Hindi kinakagat yon. So ngayon, magulantang tayo ngayong araw po na ito. Itong si Tory naman, yung parang napag-usapan. Umaga pa lang hanggang ngayon, General Tory nagtitrending. Pero sa akin din naman, itong si Nartatis, mukhang ito talaga ang dapat na magiging PNP chief. Hindi dapat si Tory kasi ito yung next in command kay Marbil eh. Itong si Nartatis talaga. Dalawa lang yung pinagpipilian ni Bongbong. Itong si Nartatis at itong si Tory. Siguro si Tory talagang nahatak lang ni Bongbong na magiging PNP chief kahit two-star pa lang, two-star general pa lang ito. Dahil nga yung mga inuutos ni Bongbong sa kanya ay sinusunod ni Tory. Maganda nga ho yung pagka-define ni Remulla sa kanya, pitbull, para bang aso. Alam mo naman yung aso, pag kung anong ipapakain, ay talagang kakainin. Kung anong iuutos, yan ang gagawin. Parang dug nga ho yung datingan ni Tory sa gobyernong Marcos. Pero magugulat ka eh. Kasi nga, ang na-appoint si Tory, grabing ipinagmamalaki ni Tory na yung 5 minutes response niya sa mga kapulisan. Nagdrama-drama pa siya. Doon sa EDSA ba yun na 5 minutes, tinawag yung mga media, nagpakitang gilas agad kay Bongbong. Yung 5 minutes response niya. Yung pala, may nakaabang na, planted. Tapos yung recently naman, yung boxing laban kay Mayor Basti Duterte na starring pa nga itong si Tory sa Suna ni Bongbong Marcos at ipinagmalaki niya, the new PNP champ, the new champ. Nakakahilira ko daw sa mga atletang Pilipino, mga kampyon. Nagtawanan ng mga tao, parang makikita mo, gustong-gusto talaga ni Bongbong si Tory. Tapos inimbita pa ni Tory si Bongbong Marcos doon sa parang command center na ipagmamalaki niya na di umano'y yung kanyang pamumuno bilang isang PNP chief ay epektibo yung 5 minutes response at namimili pa nga sabi nga ni Tory, Mr. President, pamili ka ng lugar. Ano yung pinili? Davao, ano ba yun? Davao Oriental ba yun? Malayo. Papakita lang niya, nagmamagaling ba? Ang resulta ng pagpili ni Bongbong Davao Oriental, biglang nag-down yung nag-brand out, palpak ang oplong. So ngayon, lahat-lahat na lang yun na papapuri kay kay Tory, galing kay Bongbong Marcos. Ang resulta, ganun kabilis nila sinibak itong si Tory. Alam niyo po, medyo magulo ngayon ang Philippine National Police. Kasi itong si Tory, ang dapat na retirement niya dito ay next year pa. Kasi 56 years old, dapat mag-retire ang naturang PNP, Police at PNP chief. Next year pa siya mag-retiro. So, mag-56 pa siya, mandatory retirement next year. Ang problema dyan mga kapartner, ay si Tory ay hindi pa pasok doon sa mandatory na retirement, early retirement na 56 years old. So ano ang lalabas nito? Hindi ba early retirement? Tingnan nyo ba? Si Tory, 4-star general. 4-star general pa rin si Tory. Kasi hindi pa naman pwede siyang parang matanggal sa pagkapulis automatiko. Ganun dapat yun. Ang dapat gawin ni Tory, mag-resign muna siya para matanggal yung 4-star general niya. Ngayon, nag-appoint itong si Bongbong Marcos ng bagong pulis at nagiging 4-star general. Ilan ang 4-star general sa ating bansa ngayon? 4? Dalawa ang 4-star general ngayon. Si Tory at saka itong si Nartatis. So ang dapat gawin ni Bongbong Marcos para hindi mag-conflict, pilitin mo si Tory na automatic magkaroon ng retirement, early retirement sa pagkapulis. Kasi hindi na, pag sinibak sa posisyon lang naman ang tinanggal sa kanya, hindi naman sinabi na sibak ka na sa pagkapulis. At saka hindi naman pwede na ikaw, nagiging 4-star general ka at bigla kang tatanggalan ng isang star. Walang ganun proseso, partner. So magkakaroon ng conflict ngayon itong ginagawa ni Bongbong Marcos. Kaya ang gawin ni Bongbong, pilitin niya na itong si Tory magkaroon ng early retirement para ang
4-star general sa ating bansa ay isa lang, itong si Nartates. Kaya dapat mag-resign ka na, Torre, sa pagka-pulis mo. Ngayon, ang tanong, kumusta yung ano niya, mga benepisyo? Mariretain ba ni Torre yung kanyang benepisyo? Kasi ang sabi naman dito ni John Vic Remulla, wala daw mabigat na reason para siya tanggalin sa pagka-PNP chief. Kasi pag tinanggal ka ng ganun-ganun lang, so dapat yung kanyang mga retirement benefits mo tatanggal kung may mabibigat na mga reason. Kaso ang problema, wala. So ngayon, dalawa ang 4-star general natin ngayon sa bansang ito, si Torre at saka itong si Nartates. Kasi hindi mo po pwede tatanggalin ka ng isang star tapos sibak ka sa pagka-PNP chief, hindi man pagka-pulis, hindi man siya sinibak sa pagka-pulis, sinibak lang sa pagka-PNP chief. Yan, partner, video magulo ngayon ang Philippine National Police. Partner BMR. Tingin ko dyan, partner. Mga partner. Tingin ko dyan, konti lang, partner BMR, konti lang. Sige. Sa palagay ko dyan, partner, no? Wala na kasing ibang pupuntahan si Torre. Halimbawa man, kung ilalagay siya sa ibang pwesto, batik yung partner, hindi niya bit-bit ang pagiging pulis niya. Correct. Oo. So, mangyari niyan, partner, mapipilitan itong si General Torre na Mag-resign. magretiro. Magretiro na, magretiro. Oo. Magretiro, tama, Hindi magretiro. 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 Correct, Oo. magretiro. Mapipilitan siya, partner. So, para halimbawa man, kung mayroong ibibigay sa kanya ni panibagong assignment, pero hindi na suot ang Uniforme ng ano. pulis, wala na siyang tsapa, no? Magre-retiro muna siya bago siya i-appoint ni Bongbong Marcos kung mayroon man Sa ibang posisyon. Correct, tama. Partner Bemar. Itong nangyayari ngayon, nagpapakita lamang ito na maliwanag na mayroon po talaga silang pinagtatakpan na malaking issue. Na ito nga yung flood control. Na nangyayari kasi ngayon, mga kaubayan, mas malaki ang panawagan ng taong bayan na mag-resign or sibakin itong DPWH Secretaryong Bunuan. Na ito, pag sinibak ito, mas marami ang matutuwa. Although, dito naman kay Torre, alam naman natin na talagang marami din na mga naapakan ng karapatan ni Torre, lalo na nga si Pangulong Duterte at ang KOJC. Marami rin talagang matutuwa dito. Kaya lang, in this point, mas makakapaniwala or mas natutuwa ang taong bayan pag unahin nilang sibakin itong DPWH Secretary. Pero instead na sibakin yun, bilyon-bilyon ng halaga, almost trillion na nga siguro ang nawawalang pera, nawaldas na pera tungkol dito sa flood control na ito, ngunit nananatili pa rin na naglilingkod sa ating bansa itong si Bunuan. Samantalang si Torre, na ayon nga kay Remulla mismo, pitbull, sunod-sunuran sa kanila, sunod-sunuran sa pinag-uutos, yung pa ang kanilang sinibak. Ngayon, ano ang ibig sabihin nila? Kasi medyo mayroon mayroon itong crisis na magaganap dyan dahil si Torre, pag nag-insist siya na hindi niya muna siya aalis, di ibig sabihin magiging floating ang kanyang status. Ngayon, pagka naman, kailangan nilang persahin niya na mag-resign. Kung hindi, mayroon tayong 4-star general na nandyan kuya-kuya-kuy, pasusulduhan na naman ng taong bayan. Di ba kuya-kuya na yan? Ngayon, pag nag-resign naman ito, kumunga para sa kanila, sa administrasyon ni BBM, malaki ang nagawa nito, kaya nga premiumhan nila ito ng premiumhan nila ito ng pagiging di ba? Pagiging PNP chief na instead doon sa mga PMAyer dito kinuha, di ba? Dapat nga yan nga si Nartates ang mauna na noon sa kanya pumalit kay Marpil. Pero dahil nga sa nagawa niya, accomplishment dito para sa mga administrasyon na ito, yung pag-kidnap kay Tatay Digong, kaya yan ang naging premyo niya. Yun ang mangyayari sa atin ngayon. Ngayon, pag nag-resign itong si Torre, ang isa sa malapit na maaari niyang puntahan kung sakasakaling i-appoint siya, itong NBI, kasi ang NBI ngayon ay bakante. Partner Bemar, hindi resign. Retire. Partner Bemar. Hindi, partner, dalawa kasi yan.
pwede na siyang mag-early retire. Mhm. Pwede na siya mag-early retire ngayon para nga to make smooth transition na, ibigay niya na yung ano doon, para bagang napaaga lang talaga siya. Napaaga lang talaga siya. Mabilis talagang pangyayari dito kay Torre, ano? Katulad ng ginawa niya kay Tatay Digong, wala pang 24 hours, mabilis niyang nagawa. Na-execute talagang mabilis. Bilis kilos ito si Torre. Kaya lang, mga partner, ito talagang isa sa ikinagulantang ko. Siguro balang araw, may ano ito, may lalabas na may lalabas dito tungkol dito mga partner. Hindi ko talaga makalimutan yung pronouncement ni Torre na kapag adik, walang gwapo. Mga partner, palagay ko lang. Mayroon yun laman. Partner, ito nga, dagdag ko lang, no, dahil nga dahil nasa floating status na ngayon si Torre. Mismo siya nga siguro mismo, hindi niya na alam kung saan siya pupunta. Di ba, partner? Hindi naman siya pwedeng ilagay sa NBI, sa Ombudsman, at saka sa DOJ, kasi kinakailangan dyan mga partner, lawyer ka, abogado ka. So, saan siya pupunta? No. Ito rin ang tanong natin eh. Saan siya ilalagay? Sandali, partner, Bongbong paputol kita dyan. No. Partner, paputol kita dyan. Yung sinabi mo na hindi siya po pwede, kailangan lawyer. Sa tingin ko ito ito sa akin lang. Pag sa DOJ, kasi parehas ngayon yan maaaring sa DOJ, sinasabi ng iba, pwedeng sa DOJ, tapos yung si Remulla naman ay dadalhin naman sa Ombudsman. Palagay ko, pag sa dalawang posisyon, NBI at saka DOJ, mas malapit na malapit si Torre sa NBI. Bakit kanyo mga partner? Kasi may president na yan. Naalala nyo si Mayor Alfredo Lim? Naging NBI director yon, naging PMP chief yun nung araw, pero hindi naman abogado. Ang pagkakalam ko si Mayor Lim, mga partner. Mare. Partner Besdak, meron ka ba dadagdag? Medyo magka-problema tayo pag si BMR, wag kang magdasal na magiging NBI si Torre, ubos tayong lang. Uunahin ka. Uunahin ka, BMR. Ganito po sa totoo lang isang kalunos-lunos po itong nangyayari kay Torre para sa akin. Hindi po ito normal na pagkasibak sa kanya. Dahil usually yung parang sisibakin ka, meron talagang kasalanan, di ba? Sabi naman ni Remulla, wala naman Kumbaga nagsasapawan lang talaga sila sa kapangyarihan. Itong si Torre at si Remulla, yun lang isa sa mga nakita ko. Nagsasapawan. So ngayon, sabi nga, pinag-uusapan daw nila si Remulla o si BBM at Remulla kung saan pwedeng mai-appoint itong si Torre. No, kasi siyempre kitang-kita, tinawag pa ng pitbull Pero wag naman po sana na doon siya sa NBI kasi mauubos tayong lahat. Oy, si Mayor Lim daw, abogado daw, sabi ni Nana Titay TV. Na gano'n. Abogado ba si Mayor Lim? Hindi ko abogado ng partner BMR. So, hindi talaga po sa NBI. Kung abogado man si Mayor Lim, nalagay siya sa NBI, mas lalo naman dapat abogado ang ilalagay sa DOJ kasi Department of Justice yan kaya yun wala na pupuntahan si Torre. Wala na pupuntahan nga si Torre. Ito para sa akin isang kalunos-lunos itong nangyayari kaya Torre. Mantakin mo 55 pa lang siya ngayon. So yung mandatory retirement nila 56, dapat 56. So ngayon dapat ang gawin niya ipa-early retirement ka talaga sa pipigilin ka ni pipilitin ka ni Bongbong na Torre, mag-retire ka na. Kasi hindi po pwedeng tatanggalan si Torre ng isang star pag hindi siya mag-retire. Kahiya-hiya sa kanya, partner. Kahiya-hiya. Walang gano'n. Walang ganong proseso. Na ikaw, PNP chief ka, tapos tatanggalin ka sa pagka-PNP chief, hindi ka pa nagre-retire, matik, 4-star ka pa rin. 4-star ka pa rin yan So ngayon, nag-appoint sila ng isa, so dalawa yung 4-star. So pipilitin nila si Torre na mag-retire ka para hindi magkalit-silitsi ang institusyon ng kapulisan. Mag-resign ka. Kasi siyempre si Torre, mautak rin yan si Torre. Siyempre, mautak ka. Ginagago nga si
Pastor Kibuloy KOJC at ginagago nga yung si Tatay Digong. Siyempre kung ako rin Tory, mag-isip din niya si Tory ng hindi po pwede na mag-retire ako. Kailangan may kapalit. Ganun po ang mangyayari yan. Magdidemand yan si Tory. Kasi wala naman akong ground na basta-basta lang akong sisibakin. Pero wala rin siyang magagawa dahil appointee lang siya. Ang appointee kasi, ang appointed government official, anytime po yan, pwede yan sibakin at tanggalin ng nag-appoint sa kanya. Sinong nag-appoint sa kanya? Si Bongbong Marcos. So ngayon, makikipag-deal yan si Torre. Siyempre, kung ako rin naman Torre, hindi naman ako po pwedeng mag-retire. Tapos pag-retire ko, wala akong makukuha mga benepisyo. Hindi ka mag-retire ako. Kailangan siguraduhin nyo lang na yung mga benepisyo ko, maibibigay sa akin bilang isang pulis. At bukod riyan, bigyan mo ako ng posisyon, gawin mo akong NBI. Tayo. at uunahin mo si BMR, kasuhan mo. Mukhang magugulo yung institusyon ng Philippine National Police pag hindi mag-retire itong si Torre. Kailangan, ayaw sa gusto ni Torre, mag-early retirement ka para hindi matarantado ang institusyon ng Philippine National Police. Yan yung nakikita ko dyan, partner. Ang sagot ko lang daw sa'yo, partner. Ayaw, Lai. Ayaw. Wag ako. Partner. Saka mawawalang silbi na yung pagiging kanyang 4-star general kahit Wala pa na, hindi siya mag-early retire, partner. Dahil meron pa isang may bago ng PNP chief na 4-star na in-appoint ni Marcos. So anong silbi niya pa? Wala na. Sabi ni Amek, tanggal yung isang star niya kasi hindi siya PNP chief. Hindi. Hanggat hindi siya mag-retire kasi aktibong pulis siya, hindi siya pwedeng tanggalan ng isang star dahil nakakabit na yan sa kanya. Wala po yan sa batas. Oras na kabitan, hindi man yan kagaya sa pag-iempleyado lang na normal. Pag ikaw na supervisor ka, matidimot ka. Hindi ka na magiging supervisor, magiging acting supervisor ka. Walang ganon. Sa PNP kasi walang pabalik. Walang pababa. Kaya ang posisyon, pataas ang posisyon. Pag nalagyan ka ng star, automatic pataas na yan. Wala na bang ibang itataas? Hindi rin pwede yan maibaba na makunan ka ng isang star. Wala po yan sa batas. Yan po ay labag sa saligang batas pag tinanggalan mo yan ng isang star pa. Kaya ang gagawin nila yan ni DILG John Beck Remulla, pipilitin nila si Torre ng early retirement para hindi magkadalit-silitsi ang institusyon nila. Early retirement talaga yan. Yan ang pinakadabis yan at uupira ng posisyon yan. Partner, ang masaklap, kapag ka nag-retire na itong mama na ito, napilit siyang mag-early retire, partner, baka balikan siya. Ito ang pinakamaganda dyan. Total si Torre. Sisibak naman sa pisto talaga, oh. At doon na talaga mapunta to, early retirement na talaga mapunta. Patong na kaso ang naghihintay sa kanya panigurado. Lalo na yung ginawa niya sa KOJC, ginawa niya sa mga Duterte, patong na kaso ang kanya nga harapin dito. Akala ko nga po aabot pa to ng 2028, hindi na pala aabot ng 2028. Sana yung nagsibak dito, masibak din Partner, nakaka-excite ito kasi tungkol nga dyan sa mga patong-patong na kaso at kailangan niyang panagutan. Itong si Senator Marcolita sa Blue Ribbon, kung ipatawag siya rito, ano ang kanyang mga isasagot? Dahil ang unang itatanong sa kanya ni Senator Marcolita, may warrant ka ba? Nasaan ba yung warrant? Hindi po pwede yung ipapakita mo lang sa cellphone. Dapat ipakita mo yung warrant talaga at nasaan ang ka-Interpol. Kung nangyari kasi, si Tory na rin yung Interpol, si Tory na rin yung warrant, si Tory na rin, siya na ang lahat nagdesisyon. Diba? Tapos, ang sinasabi pa niya, hihilain ko yan. Mantakin mo yun. Hihilain mo yung isang matandang 80 anyos na. What if, pangalan mo Tory, kung darating ng panahon na ikaw naman ang naging 80 anyos at mayroon din sa iyo isang pulis, ordinaryong pulis, sasabihin niya, hihilain kita, ano kaya mararamdaman mo? Abangan natin mga kapartner, bago ang patong-patong na kaso ni Torre, mukhang
pagkatapos nito, baka kasama ka na, no? Na may papatawag ni Senator Marcolita dyan sa Blue Ribbon Committee, mga partner. Hindi na siya pwedeng magtigas-tigasan, partner. Dahil wala na Hindi sa na. mataas na posisyon. Ordinaryo na siya. Ordinaryo na. Hindi na pitikin yung yakbos niya, partner. Kasi partner tayo mga Duterte diehard supporters, kahit sabihin na lang ng iba na natin na diversionary tactics po ito, pero hindi pa rin po masisidlan ang ating kasayahan dahil unang-una pag-appoint kay Aturi, ayaw na natin siya magiging PNP chief dahil nga hindi siya karapat dapat magiging PNP chief. Unang-una hindi sinunod yung promotion, yung procedure na para magkaroon ng PNP chief. Malaki yung damage na ginawa niya sa ating komunidad, sa ating community, lalo na sa KOJC, kay Tatay Digong. Lahat tayo galit dyan eh. Kaya ngayon, kahit sabihin na po natin na diversionary tactics yan, pero ho tayo, ay nagdadasal tayo, sana matanggal ka Turi sa pagka-PNP chief, kasi sobrang abusado ka. Kaya itong nangyayari, good news po ito. At the same time, siyempre, haharapin natin yung next na hakbang ng gobyernong Marcos. Bakit ba tinanggal si Turi? Ano ba ang plano ninyong masama? Panigurado, kung ito ay sinadyang tanggalin si Turi para merong gagawin iba na ibibigay na assignment kay Turi, sigurado ako dyan, hindi maganda yan para sa atin, kundi masama. Malay natin kung saan ipaglalagay dyan. Pero at the same time, natutuwa tayo dito guys. Dahil si Turi hindi na po sa PNP chief. Dahil malaki po ang damage na ginawa yan kay former President Duterte, mga Duterte at sa ating mga DDS. Lalo na siguro itong si hintay natin kung ano po ang magiging statement ni Mayor Basti Duterte. Kasi di ba si Mayor Basti Duterte, hinahamon ng boxing. Nagpa-schedule ng boxing, siya lang nakakalam lahat ng venue, lahat. Kaya mas maganda ito pag nagkomento si Mayor Basti Duterte. Tuloy na lang natin, tuloy. Yung boxing, hindi naman ang PNP chief si Turi. Okay na, wala na kayo may dadagdag, partner. Sige, partner. At Ito, meron partner. tayong, Partner, linawin lang natin kasi nakapagbitaw si Bimar kanina. Sabi ni Dagos, na research yata ni Dagos, just to be clear, Alfredo Lim is lawyer and why Coco question and criticized by being appointed? Ni GMA. Abogado daw talaga si Alfredo Lim. Sige, partner, doon tayo sa Sandali, partner, sandali. Tama yun. Na-research ko rin, abogado nga si dati rin siyang senador, Alfredo Lim, Mayor Alfredo Lim. Tapos na-research ko rin, ang pagiging NBI director, ang qualification, bukod sa abogado, ay mayroon ding alam sa investigation. Si Tore, mukhang kalahati doon sa qualification, mukhang papasa siya eh. Hindi lang natin alam kung sa pagiging abogado, kasi hindi siya yata abogado, kung papasa din siya. Wala na. Wala na sa pag-asa, partner nga. Hindi naman siya abogado talaga, abogago lang. Wala. Kaya nga, wala na sa pupuntahan. Wala na, sa Pasig partner, wala Pasig na. River na lang. Ito, kasi nga. partner. Tandaan nyo to, partner. Oras na early retire itong mama na ito, bigla maglahong parang bula yan, partner. Mawawala sa bansa yan.